sa hirap ng buhay, wala naman tayo mahirap, wala naman tayong pinagkakakitaan na iba, siyempre itutuloy mo na rin yun. Ako po si Arturo Balyon, nakatira sa Barangay Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Ako po ay 58 years old. Nung binata pa ako, hanggang sa ngayon ay nagtatanim pa rin ako. Ang sinasaka namin ay mana sa magulang namin. So ngayon nawala na yung sinasaka namin, nakikisaka na lang kami sa ibang lugar. Ang malaking hamon bukod sa pagsasaka kasi yung pinansyal, siyempre ang kailangan nun pinansyal na puhunan bago ka magsaka. Meron din government na kukuhanan ng binhi. Tapos ngayon kukuhanan ng fertilizer, may supply. Libre yun. O ang magpaararo ka, magpatanim ka ng palay, magpaani ka, lahat ng gastos mo nandun . Kaya ang paghahalaman, parang sugal, parang swerte-swerte kung mananalo ka o hindi. 3 buwan na inaantay mo, aanihin mo na lang, dinaanan pa ng bagyo. Halimbawa, 1 ektaryang pataniman mo, kukuha ka ng 10 manananim. Sa lagay natin 500, magkano na yun ng 10? Di ba 5,000 na yun? Tapos pagbinta mo, baba pa ng palay. Yun. Kasi kung halimbawa ikaw wala ka naman sasakyan, di ba? Halimbawa ako, wala akong sasakyan. Ang produkto ko nasa gitna pa ng sakahan, nasa palayan pa, nasa bukid pa . O siyempre mag-uupa ako ng sasakyan na mag-transport niya. Mahirap talaga. Magtanim ka, problema. Mag-ani ka, problema pa rin. Depende sa sitwasyon ng tinataniman mo. Dahil ang iba naman tinataniman, malapit sa sa bayan-bayan. Kaya ang mga ibang magsasaka, parang nag-aano sila yung umaatras na para baka sabihin nila baka sa susunod naman ganun pa rin ang mangyayari sa kanya. Ano na ang pambayad mo sa inutangan mo? Kaya habang tumatagal ang magsasaka na mahirap, nababaon sa utang. Hindi sila makabawi kasi naranasan ko yan sa lolo ko . Nawawala na talaga ngayon ang magsasaka. Bukod sa wala nang mataniman, tinatayuan ng mga bahay, lumalaki naman ang populasyon ng Pilipinas. Parang lumiliit ang produksyon ng taniman. Ang may papayo ko sa mga nag-aaral ng agriculture, mag-imbento sila ng mga mga bagay-bagay na napapakinabangan ng tao. Kasi kung sa akin pipiliin ko talaga magsaka pa. Ang magsasaka naman kasi, kasiyahan na nila yung na umani sila ng kaunti. Okay na yun. Kasi darating ang panahon talaga, sinasabi ko, wala nang kakainin ang tao.